Ang nakaraang administrasyon ang dapat sisihin sa mga anomalya sa flood control projects, ayon yan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, matapos siyang akusahan na architect o punot dulo ng flood control project ngayon, isang taon matapos niyang isapubliko ang anomalya. Kinwestiyon din ang tila mabilis na paglalabas ng arresto warrant ng Sandigang Bayan laban sa mga sangkot sa umunoy korupsyon. Partikular na ang pagkaka-aresto kina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Narito ang balita ni Alvin Pelobelio. Halos mag-iisang taon na mula nung inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA ang pag-challenge sa mga opisyalis ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga mambabatas na sangkot sa katiwalian sa flood control project. Sa katatapos lang na official visit ni Marcos sa Canada, sa kauna-unahang pagkakataon, isinisi ng Pangulo sa nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y katiwalian sa flood control. Ayon sa Pangulo, bigo umanong aksyonan ng nagdaang administrasyon ang anomalya sa flood control project sa ilalim ng termino ni Duterte at iniwan sa kasalukuyang administrasyon na linisin ang malawak na korupsyon. I think it was in 2018. Already, the minority floor leader in the House, Nonoy Andaya, already says that he had uncovered 300 plus billion flood control mess. And so when we look at what happened last year or the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017, 2018. And at the time, President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Ito rin ang sagot ng Pangulo sa mga kritisismo na sa umano ang nasa likod ng flood control scandal, gayon din sa mga kumukwestiyon sa mabagal na pag-usad ng investigasyon sa flood control at sa umano'y selective justice sa mga sangkot na mapanagot sa malawakang katiwalian. Rebate, kickback yan. Wala nang ibang sa tunay na salita, kickback yan. May nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Sa isang pahayag, pinatutsadahan ni dating mambabatas na si Mike Defensor ang kasalukuyang administrasyon sa mabilis na paglabas ng Sandigang Bayan ng plunder case laban sa kanya at kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Defensor na naaresto rin ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ngayong Lunes, mapipigilan na umano silang magsalita at tumindig laban sa mga sangkot sa korupsyon. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Sa aming pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon na ang gusto lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. Transparency, accountability, and justice. Inilabas ng Sandigang Bayan kanina umaga ang desisyon na dinedenay ang motion to quash na inihain ng kampo ni Defensor at Marcoleta para ipatigil ang plunder case na inihain sa kanila ng Office of the Ombudsman. Sa halos isang taon na investigasyon sa katiwalian sa flood control, wala pang nakukulong na mga mambabatas na sangkot sa pagkubra ng pondo ng taong bayan. Tanging mga kontratista at mga opisyalis ng DPWH pa lang ang nakukulong na may kaugnayan sa flood control. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.